Hello guys, welcome back to my channel. This is Nick TV again. So ngayon guys, meron akong iti-try na i-repair. Pero bago tayo isa-isa muna may maikling intro. Ang i-repair ko yung aking rework station. Ito. Ayan. Tsaka yung kanyang soldering station. Bali, ang problema nito guys is nagkakaroon siya ng error. Hindi ko alam kung bakit. Pero bago tayo isasaksak ko muna to para makita ninyo. Muna guys. Kasi napansin ko guys, nung gagamitin ko sana siya kahapon, may sabihin na natin error. Kasi ang lumalabas dito guys ay may letter E tapos may number. So titingnan ko uli kung ano yon. Ayan. Okay. So, ngayon, hindi pa niya pinapagana itong dalawa kasi naka-off pa rito. Ito guys, meron siyang power on off din. Ito yung para sa ating soldering station. Ito yung kanyang, yan, dito siya nakakonect. Ito naman yung sa ating heat gun. Ayan, or yan, itong kanyang wire. Dito siya nakakonect. Ito okay, tinesting ko to. Testing natin, napakita ko sa inyo. Ayan na. I-on natin yung sa solder ito. Nakaset sa 436. Ito yung up and down nya. Ayun guys, nakita kong parang error. 5 tapos dash E. Hindi ko alam guys kung ano ibig sabihin nito. Tignan ko guys muna kunin ko muna guys yung kanyang manual. Ayan. 8586 yan. Dito sa manual, tinignan ko. Ayan. Okay. So, wala naman siya guys pinapakita na meaning ng 5-E. Wala guys, ayan o. Wala siyang parang table of error, wala. So wala no. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng 5E na yan. So yun lang guys, walang nakalagay dito ng yung tungkol sa 5E na yan. So hindi ko alam kung bakit ganyan. Tapos, ang napansin ko rito, kahit na naka-on guys, itong ating yan. Ilagay ko. Ito kasi up, down, ito yung settings. Kung ida-down natin, ibababa ko yung temperature niya, gawin natin mga, pala yan, ito, ibaba natin. Gawin natin mga 300 degrees, kalibawa, o 350, yan, 300 degrees. Okay. Hindi gumagana yung kanyang set. Yan. Pag nilagay na sa set, yan, 5E pa rin lumalabas. Tapos hindi siya umiinit kasi halatang di umiinit to. Nakita nyo naman, nakahawakan ko. Naka naman to guys naka-on. Saksak natin maayos. Nakasaksak naman to ng maayos. Ayan. Ayan, naka-screw pa yan Okay. Balik natin. Ayan. Tapos screw natin ulit. Hindi nawawala yung kanyang error na 5E. So, bali, ang duda ko dito guys, kuha na lang, parang gagamitan na natin to ng
analysis or logic. Kapag hindi umiinit yung ating mga soldering iron, diba, naisip kagad natin yan, baka sira yung kanyang filament or heater. Yung last video ko nga pala, nag-install ako ng 40 watts ko na na soldering iron na ginamitan ko ng in-install ko ng bagong filament heater. Tama, filament heater yon. Yung sa mga ganitong klase, mga ceramic ang heater nito. So through analysis, logic, diba, pag meron tayong soldering iron, pag hindi na uminit, maaring putol ang wire or sira ang kanyang heater. So doon na lang akong dediretso guys sa may heater para malaman natin bago tayo magbukas dito, kasi okay naman yung kanyang ibig sabihin walang problema sa kanyang electronic side. Dito na lang to sa dalawa na to, maaring ito o ito ang sira, pero ito gumana ang sinaksak natin ito lang ayaw yan, off ko ulit. So, babalik naman sa ganyan, tapos on ko. Kaya lang, sandali yan, walang init yan guys, nahawakan ko. Okay, on natin yan, 300. Okay, error talaga guys kasi normally pag in-on ko yan, kung ano yung settings na nilagay ko rito na temperature, nilagay ko to sa 450, lagay natin sa 430, up natin. Ayan, 430. Tapos i-off natin. Normally, pag ganyan ang ginagawa, kung ayos siya guys, pag on ko rito, kahit nasa mababa siyang number, aakyat siya papunta sa 430. Tapos, pag na-reach na yung setting temperature, iinit na siya. Ito guys, wala. So, ganun ang gagawin ko muna. Titingnan ko yung kanyang heating element. Baka sira. Kasi dito wala naman nakalagay sa kanyang manual. Okay. So, bali, off ko muna. Try lang natin. Baka dito nga sa kanang sira. Yan, naka-off siya. So, buksan natin. Ayan. Replaceable naman to guys Kaya maganda yung mga ganitong klaseng mga napapalitan yung kanyang tip. Iba-ibang klaseng tip meron yung parang flat, meron yung rounded. Ito pointed to. So ito yung kanyang lang. Ayun. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan. Tapos, ito natatanggal to Hinihila lang ito. Ano na to guys kasi parang in-insert. Ako na. Hindi makapokus Teka lang. Ay, sa tara mag-focus. Siguro sa ilaw natin. Nakalagay dito, 60 watts. Babasahin ko na lang guys kasi hindi makita. Yung sa rework power naman ito, 600 watts. Pero sa 60 watts lang ang kanya heater. So, i-test natin to guys ngayon para malaman natin kung buo pa ba to o hindi na. So, yan lang ang una nating testingin natin. On ko muna yung aking yan. Kailangan meron tayong mga reading na resistance. Tanggalin ko muna to dito kasi pag buo yan meron tayong makuwang resistance dyan. Pero kapag mega ohms, wala na yan, sira na yan. Kailangan na sa kilo ohms lang or ohms.
ay lagay na lang natin sa, ayan guys, ayan, ayan, nakita niya. So walang reading, oh. So putol siya guys. Yan, oh, walang continuity. Yan. So ito ang suspect natin. Ito yung nakita kong na ano, may problema. So ang mangyayari nito guys, since wala ako nito ngayon, siguro gagawin ko guys, popost ko na lang muna tong video, itutuloy ko na lang pag dumating, kasi orderan ko pa to guys sa Lazada or Shopee. Okay guys, pero idudugto ko dito guys yung video na yon. So bali ngayon temporary stop ko muna yung video kasi hintayin ko muna yung replacement. Okay guys, babalikan ko kayo. Ito na yung in-order ko. Ayan, oh. Adjustable electric ceramic soldering iron 60 kwanto, bali 60 watts to guys. Sinunod ko lang yung kanyang specification. Okay, so buksan natin to, tapos try natin kung magagana ba siya o magpapalitan natin. So buksan ko muna. Okay. Ayun, liit lang. Ayun. Tabi muna natin to. So ito guys, ito na yung ano, in-order natin. In-order ko pala. Ba, mahaba yung paa niya. Tingnan natin kung parehas. Parehas lang naman, mahaba lang yung kanyang paa. So, pero okay lang yan, parehas lang yan. Bali, ito na guys yung continuation ng video natin. In-stop ko muna nung nakaraang isang araw kasi buti madaling na-deliver, mga 2 days na-deliver na. Ito na guys. So, tetestingin muna natin guys kung buo ito. Ayan, dadaan lang natin guys kasi baka makalas dito. Mahirap maghinang-hinang yan. Ayan. Ibuka lang natin. Okay. So, tester natin uli. Okay. Lagay natin sa, oh my god. Siya nga pala. Saan na yun? Ito. Ito guys yung last time. Yan o, tingnan natin. Wala siyang reading yung last time, di ba? Ayan o, wala talaga. Balik rin natin. Wala. Gana. Ayan. So, ito yung luma niya. Sira. Ayan. Ito ngayon yung bago guys. Test natin yung bago. Haba yung paa niya pala, no? Ayan. Tapos, ayan guys, so may reading, oh. 507 ohms. 506.7 ohms. So, ito yung buo. So, ito yung kakabit ko.
Puputulan ko lang to siguro para sukatan ko lang muna. Okay. Sana gumana siya. Okay, susukatan lang natin guys tong luma. Kung gaano kahaba yung paa. Ayan, itapat lang natin ganyan. Kalang guys, kunin ko yung pamutol ko. Ito. So, ipapantay lang natin ito. Sobrang ko lang ng konti para pwede ko pang bawasan kung sakaling mag-a-adjust ako. Yan. Tapos dito sa kabila. Ipapantay na lang natin dito. Yan. Tabi natin to. Okay. Oops. I-straight lang natin. Para magkaiba yung paa niya. Oh. Ito makapal. Ito manipis. Pero okay lang yan. Basta ang importante papasok sa dito sa ito yung kwan. Yan. Kung titignan nyo guys, parang yan. May slot siya. May butas. Yan dalawa. Diyan natin ipapasok yan. Okay. Ayan. Parang maluwag siya guys kasi ano, parang manipis yung paa niya eh. Ayan. Ayan, maluwag siya guys ah. Dapat pala hinabaan ko yung paa para binend ko na lang para, hindi, ganito lang gagawin ko. Para sumikip siya. Ayan o. Para sumikip siya, ang gagawin ko na lang ay ganito. Malaki kasi yung diferensya o. Taba at saka payat. Hindi pa pantay yata yung putol ko ng paa. Para sumikip siya, lalagyan ko ng ito yung dating, yung natira niya. Bago ko sa isuksok para sumikip. Dapat pala hinabaan ko. Pwede palang habaan eh. Para doon ko na lang. So ang gagawin ko na siguro isang hindi. Lalagyan ko lang guys ng solder. I-solder ko siyang ganyan. Okay guys, i-resolder ko na siya guys muna para mahabaan ko ngayon paa. Kamali ako, hindi ko na sukat muna maayos. Okay guys, babalikan ko kayo. 3 days later. Ito na yung in-order ko. Ayan o. Adjustable electric ceramic soldering iron. 60, kwanto? Bali 60 watts to guys. Sinunod ko lang yung kanyang specification. Okay, so buksan natin to. Tapos try natin kung magagana ba siya. Kung magpapalitan natin. Lagyan pa. Kung naalala nyo guys, last video, ito yung ni-repair ko. Ang diferensya rin ito isang kanyang film. Kaya nagkaroon ng mga idea na maaring sira din ito ngayon sa soldering station ko kaya yung nangyari na kanyang heater.
Yan. Ngayon, testing natin guys kung lalabas pa ba yung error, yung 5E. Saksak muna. Ito yung kanyang plug. On natin. Sa likod. Okay. So, i-on natin guys yung kanyang sa soldering. Ito yung sa soldering natin. Ayun, wala na guys yung 5E. Yan o. Diba sabi sa inyo, pag sa inyo kanina, pag normal siya, aakyat sa doon sa temperature, yung settings niya. Diba? Ayan o. Unti-unti na siya. Pag dumating siya ng 430 ba yan? Ayan, tama, 430. Ibig sabihin good na siya. So, good yung ating pagre-repair. Ayan ko nga. Ayan, umiinit-init na siya ng konti guys. Tayo natin guys, umabot sa 430 yung settings niya. So, tama yung analysis ko guys na maaring yung kanyang heater din na may diferensya. Gawa nung yung last na ni-repair ko, yung last video ko, yung ni-reactivate ko yung luma kong soldering iron na may handle na kahoy. Heater din ang sira nun. Kaya naisip ko agad baka ito rin. O, hindi na guys lumalabas yung yung 5E. Tapos naabot niya na yung kanyang setup temperature. So, iinit na to guys. Iinit na to ng nasa 430. Okay, tapos testingin natin guys kung magtitining ba siya. So, okay na. Nasolve na natin ang problema. Tingnan natin. At alam ko na ngayon guys ang ibig sabihin ng 5E na error kanina. Ibig sabihin yan, sira yung heater. Okay. So, at least alam ko na. So, yun lang guys. Simple lang naman ang pagka-repair nito. Nagpalit lang naman ako ng heating element niya, yung kanyang ceramic heater. At gumana na siya guys. Nawala na yung error na 5E. At saka nagre-response na siya guys. Halimbawa, i-down ko. Ilagay ko sa 380. Yan, nag-ano naman siya, set, yan, para bumaba sa, teka lang, ayan, bababa yan guys sa 380, yung sinetting natin kanina. Dinown ko siya sa 380. Yan. Yan. Tignan natin, pag nag-380 na yan, into na yan. So, okay na, gumana na siyang, napagana natin yung ating Ayan. Okay. Mainit na siya guys. Yan, 380 na siya. Okay, so, kung gusto niyo to guys, yung ginawa kong simpleng pagre-repair lang naman, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel. And press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ka pa mga video.